Sa dito tayo kung ano. Hmm? Daghang kay taon na to ah. Isa man. No, gamay ra ko kon. Walang karata. Para kita kayo. Gamay ra ko kon. Hindi ka na ro. Gamay ra ko kon. Nakabit ko ni mo. Kung gamay ra kayo. Karata. Mau di siguro nga tutok kayo. Ano nangatol ko? Masih Appetizer man ta. Sobra ko. ito nakakatol mo. Taktul ka to. Kita hawak ka. Ito ang deal talk. May nakukulong ba sa utang? Lalo na yung diskusyon, hindi ka pwedeng makulong dahil Ay, ay, sa'yo ano. ang utang. Pero, hindi ibig sabihin huwag bayaran ang utang. Basta umutang, Wala dito nga nangatol ko. pananagutan. Halimbawa, ikaw ay umutang at ginamit mo ay cheque. Yung cheque na tumalbo dahil hindi mo pinondohan, yun ay ito. Yun ay may criminal case. Hindi lang dahil dun sa utang. Mapukulong ka dahil nag-issue ka ng cheque na tumalbo. Ganay ka to. Maaari ka makasuhan ng estafa or issue if you post a check with a bounce, pwede ka makasuhan ng pag-ibag ng bounce in checks. So, dalawang kaso ay isang check. Pwede ka makasuhan ng dalawang pagkahiwalay na kaso. Isang pang klase ng utang ay yung utang na gamit ang credit card. Wala nakukulong sa utang. Pero, kung gumamit ka ng credit card, tapos sinisingil ka ng credit card company at nagtatago ka, nagpalit ka ng address o hindi mo sinasagot yung mga demand letter sa iyo, sa ilalim ng batas, kung pwede kang makasuhan ng kaso kriminal. Hindi dahil sa utang, kundi dahil nilabag mo yung batas na patungkol sa mga gumagamit ng credit card. Maraming samot-saring issue nakaakibat sa utang. Pero ang general rule, pag umutang, dapat na yan. Pwede bang kasuhan ang kapitbahay ng sobrang tulong? Pwede naman. Again, depende sa mga circumstances. Pag sinabi kasi kapitbahay, usually ito yung adjacent o kalapit lang ng kapitbahay. May mga tinatawag tayong public disturbances or alarm and scandal. Ito yung mga criminal cases. Nagpatugtog ng malakas na sounds. Pwede mo rin kasuhan ng unjust vexation. Itong mga kaso ito, criminal cases. Walang damage sa inyong property. Pero ginugulo niya ang peace and order ng lugar. Yung unjust vexation, nang iinis na siya. So mula sa alarm and scandal, gugulat, nag-iskandalo, namumwisit na siya. Ibig sabihin, nilalakasan pa niya lalo yung kanyang speaker. Alas 11 na ng gabi o alas 3 na madaling araw ng bibig pa. Pwede mong kasuhan ng unjust vexation or alarm and scandal kung may scandal na yung buong komunidad. So may mga threshold na mga kailangang elemento na makatunayan, pero bilang sagot sa tanong, pwedeng makasuhan ng kapitbahay na maingay. Hindi sa oras na kasalalay yung kaso, kundi sa epekto ng kanyang ginagawa. Kung yung sound level ng kanyang pakikinig sa radyo o pagkanta ay nakakapag-visit na ng kapitbahay. So kaya importante yung distansya. So kung siya katabi-katabi mo lang, sigurado maririnig mo yung kanyang radyo kahit gano'n ano. Kaya depende kung ano ang epekto. So ang sukatan kung siya ba ay gumagawa ng krimen ay ang epekto sa nagre-reklamo. So again, yung Nabi. na meron pang laman. So dapat ito ay lumagpas sa threshold ng normal na pakikinig ng radyo, normal na pagkanta sa video game, kasama ang oras, syempre. Dahil hindi na normal na alas 11, alas 3 na madaling araw, di ba? Kumakanta ka pa, nakaka-buisit ka na sa mga nagtutulog. Pero kahit umaga, pwede mangyari ito kung yung loudness, yung lakas ng ginagamit ng mga sound system ay hindi na normal. Sa ilalim ng ating batas, kapag ang parusa ay below 6 years, ibig sabihin, pag MTC level lang yung krimen, hindi tatanggapin ng korte hanggang hindi ka dumadaan sa barangay. So, ang unang level ay lalapit ka sa barangay, irereklamo ang iyong kapitbahay at pag-aayusin kayo. Tapos sabihin ng kapitan, next time, hinaan mo na. Or irereklamo ka, pakihinaan na.
Pagka hindi kayo kayang pagkasunduin ng kapitan, mag-i-issue siya ng certificate to file action. Pwede ka na ngayong mag-demand. Pwede bang kasuhan pag nag-post ng screenshot ng chat? General rule, yes. Ito'y paglabag sa Data Privacy Act. Kung mapapakita na ang laman ng chat ay personal information or sensitive personal information. Pero kung ang usapan lang naman ninyo yung mga kung ano-anong kwentuhan ka, hindi ito paglabag sa Data Privacy Act. Kung ang pinag-usapan lang ninyo ay anong kinain mo, anong pinanood mo, anong gusto mong kulay, walang paglabag. Kasi ang Data Privacy Act natin, ang pinoproteksyonan lang yan, personal information and sensitive personal information. Yung mga informasyon tungkol sa mga bagay na public na, mga opinion ko sa isang politiko, yan ay mga usapin tungkol sa public affairs, paborito kong pagkain, hindi nagpapakita ng ating personal information, hindi ito protected ng Data Privacy Act. So, depende kung ano ang laman ng chat conversation na i-disclose.